So today, this is midterms lab 1. So, i-explain ko yung code sa even and odd counter. So dito, gagawa tayo ng program na magbibilang kung ilan yung mga input ng user, ang even at ilan ang odd. Okay? So, una, meron tayong function na tinatawag na check underscore even underscore odd. So, sa code na to, ayan, etong code na to, ang purpose ng function na yan is i-check kung yung number ay even or odd. Ginagamit natin yung yung percent 2 kasi kapag ang remainder ay 0, even. Kung hindi 0, is odd. Ganon. Kasunod naman, meron tayong main function na even underscore odd count underscore counter. So, even ko, na ba yun? Ito, ayan. Dito naka-initialize yung counters natin. Isa para sa even numbers at isa para sa odd numbers. So, ito na may input loop. So, for itong odd ayan. Ito naman, gagamit tayo ng loop para humingi ng 5 numbers. Bawat number, ipapasa natin sa function even underscore check underscore even underscore odd para malaman kung even or odd. Ito naman, sa increment counters, kapag ang balik ng function ay even, dadagdagan natin yung even underscore count. Kung hindi, add underscore count naman. So, sa final output, yung print if even numbers na yan, pagkatapos ng 5 inputs, ipapakita ng program kung ilan ng even at ilan ng odd. So, ganun lang gumamit ng ganun lang tayo gumamit ng function, loop, and simple condition para bilangin ng even at odd numbers. So, dito lang kasi ako sa activity namin dati. At ito yung output niya. Itong nasa picture na to. Yan ang output niya once na niran mo. So, meron na akong in-input na mga numbers dyan. And may kita kung ano ilan yung even numbers and odd numbers. Ayun lang. Thank you. Good day, everyone. Ang ituturo ko naman is sa midterm lab 1, problem 2 factorial calculator. So, dito naman, gagawa tayo ng factorial calculator. So, una, meron tayong function na find factorial. Okay? Itong code na to, ang factorial ay yung product na lahat ng numbers from 1 hanggang sa number na binibigay mo. So, halimbawa, ang 5 exclamation equals 1 times 2 times 3 times 4 times 5. So, sa function, nagsisimula tayo sa factorial equals 1. Tapos, gagamit tayo ng for loop mula 1 hanggang n. Every loop, i-multiply natin yung factorial sa kasalukuyang value ni I. Tapos, i-return natin yung final result. Sa main function naman, yung factorial calculator, ayan,
hingi tayo ng isang number. Good day everyone. Ang ituturo ko naman is sa midterm lab 1, problem 2 factorial calculator. Dito naman, gagawa tayo ng factorial calculator. So, una, meron tayong function na find factorial. Okay? Itong code na to, ang factorial ay yung product na lahat ng numbers from 1 hanggang sa number na binibigay mo. So, halimbawa, ang 5x